natin ang nararapat na aksyon ng politiko. Tara! Ay, let's na! Bibig, isa sa mga makapangyarihang parte ng ating katawan. Dito natin na ilalabas ang ating mga saloobin o mga opinyon na maaaring makaapekto sa buhay ng isang tao. Ngunit, nakakasigurado ba tayo na lahat ng ating sinasabi ay may dating sa iba? Minsan na ako nabaliwala nung nagtatry akong mag-reach out sa dati kong mga klase. And hindi na nila ako pinapansin ngayon. Minsan na ako nabaliwala na sinzone ako sa group chat natin. 42% ng ating populasyon ang aktibo sa paggamit ng social media. At kadalasang umaabot ng 4 na oras ang paggamit ng mga tao rito. Kasabay ng laganap ng paggamit ng social media, hindi may iwasang magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan at hindi pinagsasang-ayunan ang mga netizens. Dahil dito, hindi nagkakaroon ng pagkakataon ang isang tao na maglahad ng sariling opinyon dahil sa takot ng panghusga. Sa kabilang banda, ang ibang mga taong nakakapaglahad ng kanilang opinyon ay minsang hinuhusgahan agad ng mga nakita rito at dito nababaliwala ang kanyang opinyon. Ang pagbaliwala sa mga salitang binitawan ng isang tao ay maaari makaapekto o makalagpas sa mundo ng teknolohiya. Sinabi ni Leslie Sword, higit 75% ng populasyon na may IQ na mataas sa 160 ay mga introverts. Ang mga ito ay hindi sanay sa bright and sociable parties at mas gustong gumawa ng bagay-bagay mag-isa. Ayon sa highability.org, sa bawat 3 extrovert ay isang introvert. Sila ay takot maghayag ng sarili salita kahit sila ay may kakayahang makapag-isip ng makabuluhan at malilikhaing ideya. Makikita natin sa mga nakalap na datos ang masasamang epektong natutulot sa pagkabaliwala ng mga salitang naihahayag o pa-social media man o sa totoong buhay. Kagaya nga ng sinabi ng isang Arabian proverb, when you have spoken the word, it reigns over you. But when it isn't spoken, you reign over it. Sinasabi lamang nito ang epekto ng pagbitaw ng isang salita sa ibang tao at sa ating sarili. Lahat tayo ay may responsibilidad sa ating mga binibitawang salita at ito ay maaaring maging refleksyon ng ating pagkatao. Si Ignace Semmelweis, isang scientist na nabaliwala ang ideyang handwashing saves lives na makatulong sana sa lipunan. Dahil dito, nasabi namin hindi porket hindi ka makapangyarihan, wala nang saysay ang mga sinasabi mo. Minsan sa buhay ng isang tao, ang salita ay parang hangin dumadaan. Yung iba, nararamdaman ang lamig ng simoy nito, pero yung iba, parang wala lang. Karamihan na sa atin ang pamilyar sa kasabihang, pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanang tenga. At ito ay naa-apply minsan sa mga salitang binibitaw ng mga tao sa paligid natin, kung kaya't nawawalan na rin ng saysay ang bawat salitang nababanggit. Kaya lagi nating tatandaan, lahat tayo ay may karapatang makinig at marinig. Ang ating mga saloobin at mga opinyon na inihahayag ay nararapat na marinig ng may respeto at tayo ay may karapatan ding makinig sa salita nito. Your words matter to everyone. Muli, kami ang M M. S. At at kami ang boses nyo.